this is for our project, and the things that we need is UTP cable, our crimping tool, it also comes with a cutter, and then our tester, and for me, I prefer to use this for cut. And then, of course, our RJ45. So, disclaimer lang po dahil first time kong mag-cable configuration ngayon, so please bear with me. Nakikita nyo naman po, kinat ko lang po yung haba ng wire na kailangan ko at ipapakita ko din sa inyo kung paano gamitin ang wire stripper ng crimping tool. So nakikita nyo yung bilog na yan, ilalagay nyo lang po yung wire at huwag nyo po masyadong idiin yung pag-slice para hindi masama sa pagkaputol yung wire mismo sa loob. Kumbaga, hihiwain lang po natin yung goma para matanggal po siya. T5688. So, ang gagawin po natin ngayon ay crossover. And bawat dulo po niyan ay may sinusunod po na pattern. Katulad nito na ang pattern na susundin natin ay T568A o ang kulay stripe green, green, stripe orange, blue, stripe blue, orange, stripe brown, at brown. At nakita nyo naman po na medyo magkakasunod-sunod na po sa stripe green, green, stripe orange, stripe blue, orange, stripe brown, tsaka brown. Pero hindi po pwede na basta-basta na lang natin silang ipasok sa RJ45. Kailangan po natin silang pantayin dahil dapat po ay pantay-pantay ang bawat dulo ng wire na yan sa loob ng RJ45 para gumana ito at umilaw. Katulad po niyan, ulitin natin yung kulay, stripe green, green, stripe orange, blue, stripe blue, orange, stripe brown, at saka brown. So, ito po yung RJ45 natin. At kung nakita nyo po, ay dapat nakaharap po sa atin o sa paningin natin yung gold pin niya. Dahil yan po ang magkokonekta sa mga ilaw o ang magpapailaw na konektado sa mga wire. At kumbaga, yung kulay ay nagsisimula mula sa kaliwa hanggang sa kanan na pattern. At kapag sigurado na po tayo at kampante na tayo, pwede na po natin silang i-crimp gamit yung crimping tool o kung nakikita nyo yung parang hulma sa gitna sa itaas ng crimping tool. At ipapasok natin siya dyan para po ay makrimp natin siya o mailalak po natin siya. Kung saan kahit isaksak natin siya ay hindi po siya matatanggal. T568B. Dito naman po ay gagawin natin yung kabilang dulo sa sumusunod na pattern which is T568B o ang kulay nagsisimula sa stripe orange, orange, stripe green, blue, green, stripe brown, and brown. Sa totoo lang, sobrang challenging niya at sobrang hirap niyang gawin, lalo na hindi nagsisteady yung mga wire. Kasi nga po, first time ko po siyang gawin ngayon. Pero, all in all, sobrang ganda experience din niya para sa akin at nadagdagan yung kaalaman ko pa dahil dito. Kaya kung nakikita nyo naman, todo ako tupi dito, todo adjust para lang ma-align siya at masunod yung pattern ng T568B. Katulad na lang nito na mas nauna yung brown kaysa sa stripe brown. So, kailangan natin ulitin yan. Katulad yan. Eto, mali na naman. Nauna na naman ang green sa blue. So, kailangan na naman natin silang i-adjust.
paulit-ulit hanggang sa ma-steady na po yung alignment ng pattern. At sa wakas, nakita nyo, stripe orange, orange, stripe green, blue, green, stripe brown, and brown. At dahil napantay na sila at na-align na yung pattern, kailangan nating pantayin yung dulo para sabay-sabay din silang maipasok sa RJ45 at sabay-sabay silang maisalpak at pantay-pantay din. Dahil kapag may isa po dyan na mahaba at yung iba ay maikli o may ibang mahaba at isang maikli, kahit isang piraso lang yung hindi pantay, hindi po iilaw yung isang yon. Kaya hindi din po sabay-sabay. At dito ang RJ45, katulad kanina, kailangan nakaharap sa mukha mo yung gold pin niya. At ang bilang ng pagkakasunod ng pattern ay mula kaliwa hanggang kanan. At dapat ang nasa pinakahuli ng kanan ay ang solid brown na wire. At katulad lang po kanina, nakapagpantay na po at kapag kampante na po tayo sa alignment ng pattern, saka po natin ipapasok ang RJ45. Saka po natin siya ipapasok sa RJ45 na tool. At katulad po ng sinabi ko na kapag nasa loob na po siya ng RJ45, kailangan pong tignan ng maiki kung tama ba yung pattern dahil once na na-crimp na po natin siya ay hindi na po natin pwedeng tanggalin ulit. Kumbaga, puputulin na po natin ulit yung wire at panibagong RJ45 na naman po. Pagpasensyahan nyo na po at sobrang tagal kong gumawa ng pagkikrimp o ang cable configuration dahil uulitin ko po, first time ko po itong gawin. Kaya medyo challenging talaga sa akin yung part na to, yung pag-a-align ng kulay ng mga wire. At sa wakas ay nasunod na natin yung tamang pattern at na ipasok natin ng mabuti ang mga wire sa loob ng RJ45. Ngayon ay pwede na po natin siyang i-crimp ulit o i-seal gamit itong tool na ito. Kumbaga ito po yung maglalak ng RJ45 para po hindi na po siya matanggal kahit po ipasok natin siya sa tester.
At kapag kampante na po tayo sa ating nabuong cable configuration, ay ngayon naman gagamitan natin siya ng tester. Pero disclaimer po, dahil ang nahiram kong tester ay hindi po gumagana ang ilaw ng 7 and 8. Kaya kahit anong gawin ko, panoorin nyo po ng maigi, magkakasunod yung ibang pattern, pero yung 7 at 8 ay hindi siya umiilaw. Kaya para mas masigurado kung tama ba yung pagkakalagay ko ng wire, ay humiram ako ng ibang tester. So, try natin sa ibang tester kasi hindi gumagana yung 8 and 7 sa isa. Ang tamang pattern po ng crossover ay nagsisimula sa 3-1 or 1-3, 6-2, 2-6, 4-4, 5-5, 6-2 or 2-6, 7-7, tsaka 8-8. So, okay na po yung allen. And gumagana siya and maganda siya gamitin. So, dahil na-test na natin siya and nakita naman natin na umiilaw siya at sinusunod niya yung correct pattern ng number tsaka yung kulay. So, ibig sabihin, dahil nakasunod yung correct pattern ng number, ibig sabihin, tama yung pagkakasalpak natin ng bawat kulay. So, ngayon, nakalimutan ko, pero dapat pa rin natin siya lagyan ng palatandaan or label na ginawa ko sa akin. So, ito yung naisip ko. Pantay na lang natin. Hindi makapakarami siya mga